Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng Diyos bilang isang angkan upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y tinipon upang maging mabungang mga deboto at disipulo, upang ang ating buhay ay maging liwanag sa mundo. Hilingin natin ng ating pananampalataya ay lalong mag-ugat at magbunga upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang pinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbog ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahanga-hangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon naman makapamumungad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapabababa ko ang mataas na kahoy at may tataas ko yaong mababa. Na natutuyo ko ang sariwang kahoy at mapapasariwa ko yung tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoon Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kumbukang liwayway. Pagsapit ang gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy, na doon natanim sa tahanan ng Diyos, sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga, kahit ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang mga dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon tunay na matuwid, siya kung sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito,
ang ating katawan. Hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukalang ganti sa Kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang magpapasibol at magpapabunga sa mga pananim. Uusbong muna, saka uhay ang pagkatapos ay maihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang pag-aari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalay, ano pat ang mga ibon ay makapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at kaya tayo naririto dahil tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At batiin nyo nga yung katabi nyo, sabihin nyo sa katabi nyo, pagpapalain ka ng Diyos. At tunay ngang ang pinagpapala ng Diyos ay ang mga kabahagi sa kaharian ng Diyos. Ang mga pinaghaharian ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang pinaghaharian siya ng Diyos? O baka ibang naghahari sa Kanya? Mukha bang naghahari ang galit? Mukha nang ang aga-aga, mukha nang masungit. No? O mukhang pinaghaharian ng kapayapaan kasi siguro nga lahat tayo may pinagdaraan ng pagsubok pero maaliwalas pa rin ang mukha. Ngayong araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, pinaghaharian ba tayo ng Diyos? Ano bang naghahari ngayon sa puso mo? Galit, inis, inggit, sama ng loob, lungkot. Pagdasal natin sa misang ito. Kaya natitiyak ko marami sa inyo dumayo pa sa Quiapo sapagkat gusto natin pagharian tayo ni Jesus Nazareno. Yung gusto at pinagdarasal, mahal na pong Jesus Nazareno, maghari ka sa akin, maghari ka sa aming pamilya, maghari ka sa aming bayan, pumalakpak ng mas malakas. Papaano maghahari ang Diyos sa atin? Sa Ebanghelyo ngayon, 2 talinghaga ang ibinigay sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya't 2 aral din ang nais kong ibahagi sa inyo. Papaano tunay na maghahari sa atin ng Diyos? Papaano tunay na pagpapalain tayo ng Diyos? Una raw daw po, na magandang paalala sa atin, lahat tayo may kailangang gawin. Sabihin mo nga sa katabi mo, may kailangan kang gawin. Yun sana ang una nating itanong sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ano po ang kailangan naming gawin? Kasi minsan, alam nyo po, bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Minsan pag tayo nagsisimba, ang laman lang ng ating isip at puso at bibig ay kung ano ang dapat gawin ng Diyos. Aminin natin, hindi po ba lagi ang laman ng dasal natin? Mahal na pong Jesus Nazareno, pagalingin niyo ako, pagalingin niyo asawa ko, patapusin niyo yung anak ko, pasensuhin niyo naman ang buhay ko. Bigyan niyo ako ng trabaho, bigyan niyo na ako ng visa, pagbaguhin niyo na yung biyanan ko. Aminin natin, ang laging laman ng dasal natin, parang inuutusan natin lagi ang Diyos. Ang laman lagi ng panalangin natin, anong dapat gawin ng Diyos? Di po ba? Natanong din po ba natin minsan,
Ano po bang dapat kong gawin? Baka sabihin ng Nazareno, lugi naman ako sa inyo eh. Lagi na lang akong may ginagawa. Wala namang kayong ginagawa. At pag hindi ko nagawa yung gusto ninyo, nagtatampo na kayo sa akin. Di na kayo babalik dito. Titiwalag na kayo, lilipat na kayo sa ibang sekta o kung ano man, o hindi na kayo magsisimba. Nakita nyo sa talinghaga, maging sa unang pagbasa, sa paghahari ng Diyos, meron daw naghasik ng bini at nagtanim. Meron daw nagtanim, may gumawa. Alam nyo mga kapatid, kaya daw minsan, hindi pa nangyayari yung himala. Kaya iba sa atin nagtatanong, Lord, kailan ba mangyayari yung himala mo? Kailan ko ba matatanggap ang pagpapala mo? Para tayong nag-aantay sa Kanya. Pero alam niyo, sa totoo lang, may inaantay din pala siya sa atin. May kailangan tayong gawin. Ano kaya yung kailangan nating gawin? At minsan nakala natin kaya hindi natin ito magawa-gawa dahil sino ba naman ako? Mahina lang ako, tao lang ako, maliit lang ako. Nakita nyo sa talinghaga, kahit daw butil lang ng mustasa, kahit napakaliit lang yan, lalago yan, yayabong yan, at mamumunga yan. Kaya huwag tayo mag-atubili, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, huwag tayong magdalawang isip, kahit maliit lang yan, kahit isa lang yan. Kung gagawin natin, yun, dun pala mangyayari ang himala. Kaya ngayong araw na ito, una nating tanong sa mahal na pong Isus Nazareno, ano po ang kailangan at dapat kong gawin? Gaya ng pagtatanim sa talinghaga. Baka bago maghimala, kailangan mo munang magpatawad. Meron ka pang, kaya siguro kanina, pinaghaharian ka ng sama ng loob. Kasi hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapatawad. Baka kailangan mong gawin, magsabi ng totoo. Kailangan mong gawin, maging tapat sa asawa mo. Kaya siguro pinagdadasal mo, pumasa na yung divorce para maghiwalay na kayo. Dahil sukang-suka ka na, nagsasawa ka na. Baka kailangan mong gawin, sumunod ka na sa magulang mo, umuwi ka na. Ano yung kailangan nating gawin? Makakailangan mo maging tapat na sa negosyo mo. Tigil mo na yung pandaraya. Tapusin mo na yung bisyong yan. Nakakasira lang yan sa pamilya mo, sa buhay mo, sa kalusugan mo. Kahit maliit, kahit minsan pinapasok ng demonyo sa atin, hindi ka na magbabago. Wala ka namang magagawa. Sabi nga ni Mother Teresa, kung hindi mo kayang magpakain ng 100, magpakain ka kahit 1 tao lang. Kahit maliit lang yan. Kahit minsan lang yan. Kahit isa lang yan. Kailangan may gawin ka. Ang ikalawa daw po, opo, nakita natin sa talinghaga, nagtanim siya. Pero anong sabi? Pagkatapos nun, magpapatuloy na siya ng kanyang ginagawa araw-araw. Tutubo at lalago ang bini nang hindi niya nalalaman kung papaano. Ang lupa'y magpapasibol at magpapabunga sa pananim. Napansin niyo po yun? Pagkatapos daw niyang may gawin, may mga bagay na hindi na siyang may kakayahang gawin. Hindi naman niya kaya magpaulan. Hindi niya kaya magpaaraw. 'Di ba pag nagtanim, alam mo ba 'yung nangyayari sa ilalim ng lupa? Hindi. Hihintayin mo na lang na umusbong iyon. Naalala ko po nung bata ako, may experiment kami, nagtanim kami. Masyado akong makulit, masyado akong mausisa. Sabi ko, ano kayang nangyayari doon sa ilalim ng lupa?
Kaya araw-araw, binubungkal ko, sinisilip ko yung buto. Ayun, bagsak ako sa project kasi hindi tumubo. Sabi ng teacher, bukas ka kasi ng bukas, kailangan nakatakip yan. Dahil hindi raw gagana yung buto kung hindi ito mananatili sa ilalim. Kaya kung kanina sabi ko, lahat tayo may kailangang gawin. Ang ikalawa rin daw, aral at paalala. Hindi lahat kaya nating gawin. May kailangan din ipagawa sa Diyos. Minsan kaya tayo napakalungkot, kaya tayo nagiging miserable, kasi gusto natin tayo ang may lahat kailangang gawin. Gusto natin tayo yung may control. Gusto natin lahat tayo ang masusunod. Pero ngayon paalala din sa atin, oo, may kailangan tayong gawin, pero hindi lahat kaya mong gawin. May kailangan din gawin ng Diyos. May kailangan din ipagkatiwala at ipaubaya sa Diyos. Kaya kanina ang unang tanong, Panginoon, anong kailangan kong gawin? Ang ikalawang tanong, Panginoon, ano ang kailangan kong ipagkatiwala sa inyo? Mga kapatid, huwag kayong uuwi. Mamaya, kung hahaplos kayo sa paanan ng Nazareno, sa halip na kung ano pa yung sabihin natin, yung dalawang tanong na yun, magandang dasal sa araw na ito. Panginoon, anong kailangan kong gawin? Panginoon, anong kailangan kong ipaubaya at ipagkatiwala sa inyo? Sabi ko nga kanina, nag-aantay tayo ng himala. Pero siguro nga kaya hindi pa mangyari-yari ang himalang yan, hindi pa natin naisa sa puso ang dalawang bagay na ito. Lalo na yung ipagkatiwala ang Diyos, sa Diyos. Siguro nga, may mga bagay na hindi natin, wala na sa kamay natin. Hindi lahat ng tao magagawa mong mahalin ka. Hindi lahat ng tao magagawa mong mapasaya mo. Kung inaantay mo yung oras na lahat ng tao aayon sa'yo, maghihintay ka hanggang bumalik na ang Panginoon at katapusan ng mundo. Kung aantayin mo, Father, saka na ako gagawa ng mabuti. Pag mayaman na ako, ewan ko kung kailan mangyayari yun. Saka na ako maglilingkod sa Nazareno. Pag maayos na ang buhay ko, kailan pa kaya yun? Saka na ako titino. Pag maayos na ang mga anak ko, hindi po. Siguro nga ngayon may pinagdarasal kayo. Lord, ginawa ko naman ang lahat. Pinalaki ko namang maayos yung anak ko. Bakit? Ganun siya ngayon, matigas ang ulo. Ba't nalulun sa masamang bisyo? Bakit panay bagsak na lang lagi? Ipagkatiwala mo rin sa Kanya. Nagawa mo na. Sana nga nagawa mo ang dapat mong gawin ngayon. Baka ang kailangan, ipagkatiwala mo siya sa Diyos. Isama mo siya. Ilapit mo siya sa Diyos. Yung kabuhayan mo, yung mga plano mo sa buhay, nagawa mo na, nagsumikap ka sa pag-aaral mo, ginawa mo mabuti ang trabaho mo, baka maganda rin, ipagkatiwala mo, isama mo ang Diyos sa iyong mga plano at pangarap sa buhay. Sa pagpapatuloy ng misang ito po yung ating ipagdasal na maging bahagi tayo sa paghahari ng Diyos, na mangyari na ang Kanyang pagpapala at himala. At papaano raw po yun mangyayari? May kailangan ka pang gawin. At higit sa lahat, may kailangan ka pang ipagkatiwala, ipaubaya sa Diyos. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno,
Nais po naming maging bahagi ng iyong kaharian. At dito pa lang sa lupa, maghari nawa ang iyong kapangyarihan sa amin. Maghari ka sa aming puso. Minsan, puno kami ng ligalig, galit, pag-aalala, litong-lito kami, naliligaw kami, natutokso kami, at minsan ay kumakapit kami sa patalim at sumasang-ayon sa kasalanan. Maghari ka sa amin, linisin niyo po kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, nakikinig po kami ngayon. Ano po ba ang dapat naming gawin? Ano ang dapat naming simulan na hanggang ngayon ipinagpapaliban namin? Ano rin po ang dapat naming ipagkatiwala sa inyo? Patawad po kung minsan inilalagay na namin sa aming mga kamay ang lahat-lahat sa buhay. Patawad po kung minsan nais namin kami ang laging masunod. Kaya nga minsan parang inuutusan ka na lang namin. At kaya lang kami pumupunta sa iyo dahil may hinihingi kami sa iyo. Narito po kami ngayon, ipinagkakatiwala ang lahat sapagkat alam namin kayo po ang makapangyayari sa lahat. Kayo po ang may hawak sa lahat-lahat sa aming buhay. Ano po ang dapat naming gawin, lalo na ang mabuti at tama? Ano po ang dapat naming ipagkatiwala upang mangyari na ang himala? Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, isamo natin sa Ama ang patuloy na paglago ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. Ang paghahari ng katarungan, kapayapaan, pagkakapatiran at pag-ibig. Idalangin natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos, sa pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawang maging sagisag, masigasig, ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na maitanim ang salita ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga nagtatrabaho sa media ang kanilang tungkulin sa pagpapahayag ng katotohanan nang walang kinikilingan at para sa kabutihan ng bayan. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga naghihingalo, mga naghihirap at mga biktima ng pang-aabuso sa tulong ng kanilang komunidad at ng mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama namin, dinggin mo ang aming mga kahilingan at gawin mo kaming karapat-dapat sa mga pagpapala mo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong buong galang at buong pag-ibig umawit sa ating Ama sa Langit.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung lagi lang kami nag-aantay, ngunit wala kaming ginagawa. Patawad po kung kulang kami sa pagtiwala at pagpapaubaya. Tulungan niyo po kaming lalong manalig at sumunod sa inyo. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating hari at tagapagligtas. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tingin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay Father's Day. Kaya yung mga tatay, taas nga ang kamay ng mga tatay natin. Ayan, palakpakan natin. Happy Father's Day sa inyo. At nawa, katulad ng Pong Nazareno, kayo'y maging sagisag ng responsable, mapagmahal, matyaga, tapat na asawa at ama. At ngayon ay igagawad ko kaya taas uli ang kamay ng mga tatay para sa pagbabasbas. Pinupuri ka namin, Panginoon at Ama ng lahat ng buhay na nagkaloob sa amin ng Ama sa aming pamilya. Pinararangalan namin sila at nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga mabubuting bagay na napasa amin dahil sa aming mga ama. Ang pagmamahal nila sa amin ay tanda ng iyong banal na pagsuyo. Salamin ng iyong banal na pangangalaga ang patuloy niyang pagmamalasakit
para sa aming pangangailangan at kapakanan. Kaya't pinupuri ka namin, Ama ng mga bansa, sa pagpaparangal namin sa kanila. Pagkalooban mo sila sa araw na ito ng iyong katatagan at banal na kapangyarihan, upang patuloy silang maging sagisag mo, Panginoon namin Diyos, at malaparing magulang ng aming pamilya. Buong karangalan nawa naming ipagmalaking dalhin ang kanyang pangalan. Nananalangin kami manaog nawa sa Ama naming mga tahanan itong pagbabasbas at lahat ng mga biyaya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi at salamat din po sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Salamat din po sa mga naglingkod sa misa. Tayong lahat tinatawag maging kabahagi sa pinaghaharian ng Diyos. Lahat tayo may dapat gawin. Lahat tayo may dapat ipagkatiwala sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.